Shrapnel! Yes, Lord Megatron. I mean, the other shrapnel. Yes, Lord Megatron. No, I mean the other shrapnel. Yes, Lord Megatron. Perfection! And ito na nga ang toy na re-review natin. This is the Transformers Legacy Evolution Shrapnel. Pag binili natin siya ganitong klaseng packaging, meron siya sa harap and sa likod and sa gilid and sa kabilang gilid, sa ibabaw and sa ilalim. Yan. Unang makukuha natin dito is love letter lang sa atin ni Hasbro. And nandito din yung ating manual. And may kasama siya ditong nasa loob ng paper wherein pag binuksan natin, may laman siyang pulburon. Hindi siya pulburon. Nandito yung mga accessories niya na may dalawang bang-bang dito. Check natin. Yan ang itsura niyan. Dalawang bang-bang na yan. And meron pa siya ditong isa na silver naman. This one medyo okay itsura nito. Silver na. Okay? May purple pa doon sa pinakadulo. And let's proceed now sa ating main figure. Check natin yung details niya, no? Yan. Unang napansin ko sa kanya yung pagka-glossy nung black na ginamit sa kanya. Okay? And then yung look niya sa shoulder, and sa paa, sa side, likod. Yan. Malinis yung likod niya, ha? Okay? And yung articulation niya sa head, medyo mahigpit yung head niya. May rotation naman siya sa head, pero dahil glossy, yung pintura niya, dumudulas lang po sa aking gloves yung kanyang head na hindi ko na mailingon ngayon. Yan. Medyo mahigpit yung articulation niya dito sa head niya. Ang hirap. At ganun, ang hirap. Ang higpit ng rotation ng head niya. Grabe ang higpit. Pero wala siyang any look up or look down. Pagdating dito sa part na to, pwede mong ibabayan dyan or iharang yan sa mukha niya. Pero baka mamaya na yan sa kanyang transformation. And itong mga insect parts niya, yan, nagagalaw din naman yan dyan. Meron siyang arms wide open. Maganda naman yung pagkaka-arms wide open niya. Tatanggalin mo to pa, hindi makaharang. Naro-rotate mo yan. Ganyan. Meron siyang bicep rotation dyan sa elbow niya. Ganyan. And merong hollow earth. Pagdating sa hands niya, hindi na naro-rotate yan. Although, pwede mong ikuya-kuya ko yung kamay niya ng ganyan. Pagdating sa waist, meron siyang articulation pero nandito sa lower waist niya na. Pagdating sa legs niya, meron siyang Van Damme split. Ang ganda ng Van Damme split niya. Split na split. And pagdating sa high kick, ganyan. Back kick, ganyan din. Maganda rin. And meron siyang thigh rotation dyan. Meron siyang knee bend na ganyan. And meron siyang tiltage dito sa kanyang paa. Which is good. Pwede rin maibaba ng ganyan and hindi mo na siya pwede may angat. Mabababa lang ng ganyan. Medyo mahigpit din ha. And para sa kanya mga accessories, lagay natin dito yung kanyang dalawang bang-bang. Pwede mo yan, hawak niya ng ganyan. Which is good. Yun nga lang, nagmumukhang part ng kamay niya. Kasi same na color yung pagka-purple niya. But if you want, pwede mo naman ikabit itong mga bang-bang niya to dito sa may likod niya. Yan, dyan sa may shoulder. Yan, pwede mong itago yan ng ganyan dyan sa likod niya. Or pwede naman dito sa ilalim ng arms niya. Yan, pwedeng ganyan. And then, para sa isa pa niyang bang-bang dito, yan, pwede rin naman niyang hawakan yan dyan. Yan ang pinaka-itsura niyan. Or, pwede mo rin nga itong itago naman dito rin sa kanyang shoulder. Pag ganyan, yan. Or, dito sa pinaka-gitna niya. Ayan, pwede rin naman yan. Yan, okay? So, yan ang malupit niya sa kanyang bang-bang. Itong tatlong to, pwede mong pagduktong-duktungin yan. Pwede mong ikabit yan dyan. Ganyan. And this one, pwede naman siya dyan sa ilalim. Yan. So, pwedeng maging ganyang kahaba yung kanyang bang-bang. Yan. Ang haba. Now, para sa kanyang transformation, first na gagawin natin is i-cover mo lang muna yan dyan sa kanyang muka. And then, itong mga feet niya, forward na natin. And then, rotate natin itong buong waist niya. And then, open natin itong part na to. And then, fold na natin. Ipa-fold mo siya pataas pag ganyan. Yan. Okay? So, parang itatago mo itong buong leg niya na yan. Okay? Yan. Pag ganyan. Yan. So, ganyan naman ang itsura niyan. And then, pwede mo na pagduktungin itong dalawa na to. May peg naman siya dyan. And then, ngayon, itong hands niya, itago na natin yan. Dyan sa loob. Ganon din dito sa kabila. And then, pepeg na natin siya ng ganyan. Dyan. Sakto siya eh. Ayan, no?
yung taas at baba. Parang may peg siya doon. So, tutulak mo lang siya paloob. So, ganun din dito sa kabila. Yan, pupush lang natin siya. And then, dito sa ilalim, itong mga paa niya. Lalabas na natin yan ng ganyan. And then, dito, forward na natin ng pagganyan. So, ayan na si Shrapnel sa kanyang insect mode. Basta yan si Shrapnel sa kanyang insect mode. And imagine, no, ginawa nilang paa itong panel na to. Part siya na papatayo ng ganyan. Ayan. Anyway, yung mga accessories naman niya, pwede pa natin ikabit dito yung beng-beng niya dyan. Pwedeng ganyan. Or kung gusto mo, gamitin mo itong dalawang purple niya na accessories. Dyan mo siya ikabit, which is okay din naman. Or, dyan mo itago sa side ng mga guns niya na yan, which is okay din naman. For me, parang mas okay kung nandyan yung barrel. Pag ganyan, mas maganda yung ganyan. Yan, di ba? Para mas okay eh. Mas mukha pang paa ng insekto rather than yung black panel na yun. So, I think dyan na lang yan, best. Parang nasa side lang siya, ganyan. Huwag nyo nang pilitin tanggalin ulit itong portion na to kasi hindi po yan nabubuksan or para maging cockpit. Now, para sa height ng shrapnel natin na to, ang height niya hanggang sa head niya is 5 inches siya. Pero hanggang sa dulo ng antena niya, he's around 6 inches. Now, maganda niya, compare pa natin siya sa iba pa nating toy tulad ng ating Legacy Kickback. Yan, maganda naman sila tingnan together. And with our Titan's Return Shrapnel. Yan. And our New Age Shrapnel. Yan, mas maliit siya ngayon. Our Jinbao Megatron Core Class Soundwave Core Class Megatron. And our Siege Jetfire. Yan, hindi siya kita. Yan ang ating size comparison. If you are planning to buy this Legacy Evolution Shrapnel, ang price range niya is around 1,500 up to 2,000 pesos. Depende na lang again kung saang market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. There you have it now, guys. Ito na ang ating Transformers Legacy Evolution Shrapnel. What do you think of this figure, guys? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, well, kumuha lang naman ako nito dahil meron na akong kickback and mas maganda naman talaga pag kinukomplete mo parate yung mga grupo ng mga Transformers. For me, maganda naman yung kanyang robot mode. Actually, natutuwa nga ako talaga doon sa kanyang color black kasi nga talagang mas glossy yung black niya. Dito kay Kickback, same lang naman sila ng line pero hindi ganun ka-glossy yung kay Kickback lalo na sa personal. Ito kay Shrapnel, even yung head niya, super kintab talaga nung black niya dito sa katawan kasi pagdating dito sa panya, ayan, pareho na sila ng color dito ng black. Pero pagdating sa body, talagang kumikintab yung ulo niya, makintab. Yun ang unang-una kung napansin dito kay Shrapnel na to. Although, maganda rin naman yung mga dinagdag nilang accessories sa kanya. Kahit papano, nakadagdag yun sa features niya. Pero yung insect mode niya, parang pilit ulit para sa kanya. I think magsha-shine itong Shrapnel nyo na to kung naka-robot mode siya compared sa naka-insect mode siya. Pero depende yan kasi kung i-display mo na siya kasama ng iba yung Insecticons na naka-insect mode sila, malay mo naman mas mag-shine din sila ng naka-insect mode. But for me nga, ang the best feature pa rin sa akin nitong Shrapnel nito is pag naka-robot mode siya.